Sa pong magalang na pagbati po sa ating mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan. Ganoon din po sa ating mga head of offices na nandito. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Check. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pangunguna ng ating tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Umpisahan po natin ang ating pagpupulong sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, dumating kami sa inyo ngayong araw na humihiling para sa inyong gabay, karunungan at presensya habang sinisimulan namin ang pulong na ito. Tulungan mo kaming maging makabuluhan ng pulong na ito. Maging daan kanawa namin upang magkaroon kami ng pagkakaisa para sa ikauunlad ng pamayanan. Punuan mo po kami ng iyong biyaya, Panginoong Diyos, upang sa aming paggawa ng mga desisyon na maaaring makaapekto sa mamamayan, makita namin na sa iyo nagmumula ang lahat ng kapangyarihang mamuno dito sa daigdig. Patuloy mo ipaalala sa amin na ang lahat ng ginagawa namin dito ngayon, ang lahat ng aming makakamit ay para sa pagtuklas ng katotohanan, para sa kabutihan ng nakararami, para sa paglilingkod sa bayan at sa bansa, at para sa kaluwalhatian mo. Pagpalaan mo kami, Panginoon. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Diniti Patris and Filii Spiritus. Ang pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Bayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. The Councilor's Creed. I am a Philippine councilor mandated by law to enact measures and ordinance to redound to the general welfare of my constituent and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act. As I tried the pathways of local legislation, may the Almighty guide my mind and heart that I shall be true to my constituent and the Filipino people. Good morning po. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan. Ganoon din po ang ating magalang na pagbati sa ating mga head of offices na nandito ngayon. Ang pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Maraming salamat po kagalang-galang Danilo Lalunio Liwanag, tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Ang CP po ng katitikan ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan Quezon na ginanap na Oktubre 28, 2024 sa SB Session Hall ay naipadala na po ng kalihiman sa lahat po ng ating pong miyembro ng Sangguniang Bayan, maging sa email o kanilang hard copies. Kaya ito po ay hinihiling ko sa kagalang-galang Fort Salumbides na mapagtibay na. Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides.
Maraming salamat to kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, sa ating pong kalihim Secretary Bong Tadiki at sa akin pong mga kasamahan. Mr. Chair, hinihiling ko po na ating pagtibayin ng ating nakaraang katitikan. Pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan po ng ating kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Magandang umaga po muli. Ang ating pong pagpapatuloy ng pagbabalangkas ng annual budget calendar year 2024. Tayo po ay meron pong mga panauhin kagaya po ng namumuno po sa MSWD at ang ating pong namumuno po sa MDRRMO para po pagkakasunod-sunod po ay yung GAD program at saka po yung ating pong calamity fund. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat po, Mr. Chair. Hinihiling ko po ang suspension of the rules para po magbigyan ng oras ang ating po mga bisita. Suspension of the rules, seconded by Konsehal Leo San Benaventura. Meron po ba ang pagtutod? Kung wala po, tayo po ay nagsusundi muna ng ating rules. Pagkilala po sa ating MSWD, Ma'am Rhea. Isang magandang umaga po sa ating lahat at pagbati po ng pagpupugay sa lahat po ng miyembro po ng Sangguniang Bayan at sa tagapamuno po, Vice Danny. Magandang umaga po. Okay. Magandang umaga rin po, ma'am. Okay, para po sa budget po ng MSWDO. So, ang approved na budget, mayroon po kaming proposed na budget na nagkakahalaga ng nasa 18 million. Ang na-approve po na budget for MSWDO sa MOOE ay nasa 12,086,800 po. So, lahat po nung budget na yon ay mapupunta po doon sa implementation po nung lahat po ng mga programs na meron po ang MSWDO. So, ilan lamang po sa mga programa na nakapaloob po sa aming opisina ay yung para po sa ating AICS or yung Assistance to Individual in Crisis Situation. Ito po, meron pong proposed na budget na nasa 2.5 million. Ito po ay attributed sa ating GAD budget for 2025. Meron din po kaming budget for Disaster Welfare Program, nasa 312,000. Meron Mr. din po... Chair. Yes. Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Revie Masangkay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ma'am Rhea, pwede pong malaman namin kung anong numero po ng pahina para po makasunod po kami. Salamat po. Thank you po. Page, sa akin po kasi page 86 po ang nakalagay. Apo, 86 to 88 po yung page. Okay po. So kung makikita po ninyo, nandito po yung breakdown po, siguro parang in the interest of time na din po, nandito po yung breakdown ng mga yung mga activities po, yung mga plans po ng MSWD and yung corresponding budget allocation po. So ang siguro po yung banggitin ko na lang po kasi ito naman po yung usual na pinopondohan talaga ng MSWD as mandated by law. Pero meron lamang po ditong mga nadagdag na mga PPAs na kailangan po natin dahil ito po ay minamandato at hinihingi din po ito para sa child-friendly na local governance na audit at saka po for SJLG. So meron po kami ditong nadagdag yung iba naman
naman po ay inanuhan lang ng pangalan kasi yung kung ano po dapat yung pangalan, yung title po nung program pagaya po ng sa Local Council for the Protection of Children. So ito naman po yung funding po nito ay para po dun sa mga meetings po ng council. Meron din po yung Comprehensive Local Juvenile Intervention. Ito po yung para dun sa mga children in conflict with the law. Yung children na mga at risk. So, minamandato din po na meron tayong mga pondo para sa kanila. Kaya po mayroon pong for 2025 na 35,000 po na funding allocation po para po dun sa mga activities for comprehensive local juvenile intervention. Yung isa din po dito, yung pinakamalaking cut po nung funding ng MSWDO ay para po dun sa ating ECCD program or the Early Childhood Care and Development Program po ng Local Government Unit of Tagkawayan. Ito pong 4.6 million, ang nakalaan lang po ito ay para sa wages po ng ating mga child development workers. So from yung dati po kasi ay mga volunteer po yung ating mga workers sa barangay or daycare workers po yung tawag natin. So ngayon po, dahil mas may hinihingi na po na maging standard po yung ating implementation ng early childhood care dito po sa ating locality. Kaya minaigi na base din po ito doon sa resulta po nung nakaraan, nung isa sa mga, I think second quarter po yun na LCPC na meeting na mas paigtingin pa po yung implementation natin ng ECCD. So ito po yung program natin for 0 to 5, 0 to 4.11 po ng mga bata. Dati po daycare siya, ang tawag ngayon po ay early childhood care education na po siya. So kaya po itong 4.6 ay bagamat gusto po namin na mas marami pa din yung ibang mga activities na gagawin, kaya lang dahil naiintindihan naman po namin na limitado din po yung funding na meron, yung budget na meron tayo. So naka-allocate lang po ito siya for wages po ng mga child development workers. So iba na po kasi yung hinihingi na standard ngayon ng Early Childhood Years Act para po sa implementation ng ECCD. Meron yung another po na bago sa aming program ay yung Adoption and Alternative Child Care Program. So ito po yung nabanggit namin sa inyo nung nakaraan. I believe nag-attend din po kayo doon sa orientation. Part na din po kasi siya ng child-friendly and SGLG compliance. Kaya meron din po kaming allocated na 462,939 na budget. Ito po ay for wages ng ating isang social welfare officer. So at ibang expenses po para doon sa ibang mga activities patungkol po sa adoption and alternative child care program. So for supplementary feeding, meron din po. Yung sa supplementary feeding, meron po kaming may allocation na po tayo dito. Pero ang napondohan lang po ay yung nasa GAD. Dati po kasi ito ay DSWD lang yung nag-shoulder nung feeding program po natin. Yung ngayon po, meron tayong for Cycle 14 na mag-i-start po hopefully December, ay funding pa rin po yun ng DSWD. Nasa 2.5 million po yun siya. But for 2025 po, so magkakaroon na po ng hatian, DSWD and by counterpart po ang LGU na 60-40 na po yung hatian. But dahil po meron tayong PMNP, so ang iniisip po namin ay i-attribute na lang po doon sa ating Philippine Multisectoral Nutrition Project na funding, yung for 2025 po na feeding program. Medyo malaki din po kasi siya, nasa 3 million din po yung total na cost nung implementation. Pero meron pa rin pong other cost na hindi pwedeng i-charge do sa PMNP. Yun na lang po yung pinaglaanan ng pondo ng MSWDO, yung nagkakahalaga po ng 20,000 and yung para 109 po na 109,500. Yun ay para na lang po dun sa expenses ng paghahakot po, paghahuling po nung mga goods na dinideliver po dito sa ating bayan. So, bukod po doon, yung amin pong mga program like PWD, meron din po tayo doon. Pantawid, yung atin pong counterpart for implementation of Pantawid Pamilyang Pilipino program. Meron po tayong 650,000 po na budget, pati po yung sa Sustainable Livelihood Program. Then, yung sa atin pong elderly welfare, sa senior citizen po, mayroon din po tayong mga nakapropose na mga activities po. Kasama po dito yung sa kanila, yung binibigay po nating subsidy dun sa mga senior citizen.
Also for solo parent welfare program din po as mandated by law. So a total of 12,086,800 pesos po na budget for Municipal Social Welfare and Development Office. Yes po. 12 million. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Good morning. Thank you po, Mr. Chair. Ma'am, meron ho kayong nabanggit na meron kayong 106,000 budget sa solo parents. Yes po. Anong program ho ang gagawin nyo dun sa solo parents? Usually po, ito po ay para po dun sa mga meetings, quarterly meeting po ng mga solo parent natin, na yung federation po ng solo parent. Meron din po, limitado lang po yung kaya pa natin sa ngayon, yung solo parent po na week na celebration. So yun lang po yung, actually yung budget po na yun ay para dun lang talaga. Enough lang po siya para doon sa activity po na yon. So, bali ho yung 106,000 ay para sa mga activities lang? Apo, may meetings, yung iba po mga patawag sa probinsya para po sa solo parent welfare. May propose po sana kami noon, nabanggit ko din po to during dun sa budget hearing, kasi meron po tayong, may batas na po tayo na merong subsidy na 1,000 pesos per yung indigent na solo parent. However, ay pag kinumpute po namin, talaga po yung buong budget na ng MSWDO ay mapupunta lang po sa solo parent sa ngayon po. But we are also hoping na siguro po sa mga susunod na taon ay makakaya na nating malaanan po ng pondo. Yung pong para, kasi hindi din po talaga kaya. Sa funding po namin, yung mga solo parent po, indigent pa lang po yung inano namin doon. Yung talagang pinakamahihirap na solo parent ay hindi pa rin po sa ngayon malaanan ng pondo. So, ibig sabihin ho, ay wala pa talaga kayong nakalaang budget May para propose sa... po kami. Propose lang po yun. Nabanggit nyo ho, ang parang ang isang priority ay yung indigent lang na solo parents. Yes po. Ang mabibigyan ng tulong May- kung sakasakali magkakameron na kayo ng budget. May nakapropose naman, may batas naman po yun doon, may guidelines din po kung sino-sino lang yung pwedeng maka-avail ng subsidy na yon. And others, marami naman pong services na ma-avail ang mga solo parent, hindi lamang po yung subsidy. So, kaya po ito siya ay mga intended for activities po ng meetings sa mga barangays para ma-inform po yung mga taga-barangay kung sila ay eligible po para sa solo parent. At makapag-apply po sila ng, ma-issuehan po sila ng solo parent ID na maka-avail din po sila ng mga mandated po ng mga services. Parang yung kagaya po ng mga senior PWD. So, meron din pong set of mga benefits na pwedeng ma-avail ang ating mga solo parent. Yung except lang po muna doon sa subsidy na kahit nagtatanong din po kami sa mga ibang bayan, medyo mahirap din po talaga kasi malaking pondo din po yung kakailanganin for subsidy. Gusto natin po, kaya lang ay syempre yung budget limitations Yes, din ma'am. po Yes, na ma'am. meron tayo. Yes, ma'am. Mr. Chair, pwedeng isa pa po. Meron din ho kayong nakalaang budget na 462,939 pesos doon sa Adoption and Alternative Childcare Program. Pwede ho bang paki-explain nyo sa amin kung anong klaseng Adoption and Alternative Childcare Program po ito? Okay. Kasi noong 2023, hindi wala ho kayong budget talaga noon eh. Siguro ngayon nyo lang i-apply ito eh. Ano po, pwede po bang pakipaliwanag niyo po ito? Sige po. So, sa case po kasi kahit ito naman po ay nangyayari din kahit sa ibang bayan, may mga bata po tayo, mga bata na may yung circumstansya po na meron sila ay posibleng sila ay naabuso, naabandona, walang mga magulang. So, kaya po ang ginagawa, nasa mandato po yun siya na bawat bata ay may karapatan siya na magkaroon ng pangalan, may karapatan siya na magkaroon ng pamilya. Lumaki siya sa isang mapagmahal, may kakalinga sa kanya na pamilya. So kasi po minsan ang iniisip po na kapag inabando na yung bata, dalhin sa DSWD, ilagay sa institusyon.
for institutionalization. So last resort po kasi yon na ilagay mo sa isang facility yung bata. Ang bata po dapat lumalaki siya sa isang pamilya. So yung intention po yung Adoption and Alternative Childcare Program, bigyan ng alternatibo. Ano po kung hindi kayang tugunan nung pamilya ngayon nung bata or naabandon na siya, kailangan hanapan natin siya ng pamilya. So, isa po dun ay yung pag-aampon, yung legal, yung adoption po, na legal na aamponin mo yung bata. At meron din po yung foster care program. So, yung may na-discuss, nagkaroon na din po tayo ng orientation dito nung nakaraang July po yun, na para maghanap din po ng mga taga-Tagkawayan na willing maging foster parent or foster family to provide alternative care dun sa mga bata na nangangailangan po ng care. So ito pong budget nito ay kailangan po kasi ito, lahat po yun, yung process po nun, dati po kasi ay DSWD ang gumagawa nito, ay then naging RACO, yung Regional Alternative Child Care po na office. So, ngayon po, ang ginawa nila, binababa na po yun sa LGU na dapat ang LGU ay naglalaan na ng pondo at mayroong staff na nag-handle ng mga concerns, mga inquiries about adoption. So, trabaho po yung magiging part na po siya ng mga services na ino-offer ng local government unit ng MSWDO. Ma'am, to make the story short, pag merong mga walang magulang na mga kabataan na nandito sa bayan ng Tagkawayan, yun po ay pansamantala ninyong kukupkupin. Ganun po ba? Ay, hindi po. So ano nga ho ito? Pwede ho ba maging specific yung inyong sagot? Kasi medyo parang ako medyo nalilito lang. Pwede paki-specific ho. So ganito po 'yun. So nabanggit ko po na dapat may alternative care na may alternative na child care program po tayo. So hindi po kami ang kumukuha. Ano po? Ma'am, interruption lang. Paki-explain nyo nga sa amin yung ano ba yung ibig sabihin ng alternative Yun po, adoption and foster care. So ano nga po yun? Mag-a-adapt nga kayo? Saglit po, Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat, Mr. Chair. Sa tingin ko, Joel, yung parang kukuha po sila ng mga mag-i-sponsor na mga willing mag-foster parents. Tama po ba, ma'am? Sige po. Ano nga po? Thank you po, Consfort. Tapusin ko lang po muna yung paliwanag para mas maintindihan po. So, yun na po, binanggit. From yung title pa lang po ay Adoption and Alternative Childcare, binanggit ko na rin po kanina yung foster care. Foster parent or foster family. So, yung gagawin po dito, hindi po kami ang kumukuha kasi hindi po kami temporary. Pag na-rescue namin yung bata, dadalhin din namin sila sa ibang facilities. Yung gagawin po ng LGU dito, maghahanap ng mga pamilya, individuals na pwedeng maging foster. Pero ito po ay nila-license pa. Kaya kailangan maglaan po ng pondo para dun sa staff na mag-a-assess kung sino yung mga individuals and families na pwedeng maging foster parent or foster family or maging adoptive family. So para ang mangyayari po dito, magiging link na yung LGU dun sa RACO. Yung RACO, LGU, tas yung families po na yung mga bata na pwedeng ipaampon or pwedeng if nangangailangan ng alternative child care. So, maghahanap po, yung office po ng MSWDO, siya po yung task para maghanap ng mga families and individuals na pwedeng maging license. Ang nagbibigay po ng lisensya, RACO pa rin po. So, sila po yung magiging tulay lang po ang MSWDO para magkaroon po yung mga bata ng alternative na family care. So, yun po. Pag may license na po tayo dito, so, pag may batang inabandona, ine-refer sa opisina namin, i-coordinate namin sila with RACO. Yung RACO 4A po, sila po yung mag-a-assess. So, kung may mga, halimbawa po may license na dito sa atin, itatawag lang namin sa kanila and then, ibibigay po sa temporarily yung bata doon sa license na foster care or foster family. Ma'am, ibig sabihin no ay ang uunahin ay maghahanap na muna nung magiging postal parents. Tapos pag sila ay pwede na at lisensyado na silang mag-ampon, saka naman kayo magre-rekomenda ng bata halimbawa na walang magulang na pwedeng ipaampon. Ganun ho ba? Ganun ang parang nakikita ko eh.
Pahalos gano'n na din po. Pero hindi po kami kumukuha ng bata. Ano po, may mga report po yun siya. Meron pong mga circumstances lang talaga yun siya na pwedeng i-foster care. Kasi nasa batas din po yun. Ang biological parents po, yung parent ng mga bata ay hindi naman po natin basta-basta kunin. Hindi po natin tinatanggal yung responsibility, yung parental authority dun sa mga magulang over dun sa kanilang mga anak. Under yung mga circumstances lang po talaga, lalong-lalo na kung yung bata ay abused. Sakala, yun lang po yung mga circumstances na ang Estado ay pwedeng kunin yung bata doon sa isang abusive na family at tsaka siya i-place for alternative child care. Thank you po, ma'am. Thank you, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsyal Port Chalumbides. Thank you, Mr. Chair. May tanong lang ako, Ma'am Rhea. So, ibig sabihin, kunyari po meron na po kayong mga na-determine na kumbaga pasok dyan sa program na yan. Pero, meron na nga po ba? Una pala, meron na ba kayong mga kumbaga lista ng mga possible na kailangan po ng mga foster parents? Yung sa may mga target na po kaming mga families na yun nakapag-attend din po nung forum nung nakaraan na pwedeng mamalicense kasi iba pa po yun, ila-license muna sila eh. So once maging license din po kasi may subsidy din po yun para doon sa mga bata na ma-place under their care. So meron na po kaming target, yun nga lang po ay ongoing pa rin po yung pagpaprocess. Pero may mga bata po na for foster care na din. May numbers po ba kayo na hindi naman na pwede niyong i-share? Mga gaano kadami po ba yung foster family, yung applicant? Yung applicant po na bata. Alin po ba ang applicant doon? Yung foster parents o yung Pag bata? po mag-aampon pa lang ay applicant po sila for na maging eligible for as foster parent or family. So yun sa ngayon po meron nang malapit sa amin na nag-i-inquire kung paano yung process. So nagpo-provide naman na po kami ng information. At yun naman pong mga bata kasi hindi po sila ipi-place po sila kapag may license na. So yun sana nga po meron tayong may 4 na bata po kasi tayo so may dito 4 na pong bata. for foster wala pa care. pong may license sa mga nag-a-apply na. Sa ngayon po wala pa po dito. Kaya nga po hinihiling po namin na baka meron din pong mga interesado na maging licensed foster family. Nationwide na po kasi yung campaign din namin na magkaroon po ng license ng mga foster family. In the event po kasi na may isang bata na dinala sa amin, na rescue, kailangan ng temporary placement. So kung meron pong licensed foster family dito, sa kanila na po natin pwedeng dalahin yung bata. Hindi na sila kailangang ilayo sa Tagkawayan. Okay, So sa Quezon po kasi medyo kakaunti po yung foster parent. This coming din po November 12, magkakaroon po tayo ng MOA signing with Regional Authority for Child Care. Actually bababa po yung sa National Authority for Child Care sa November 12 para po dun sa MOA signing para formal na po nating simulan po yung sa atin pong adoption and alternative child care program dito po sa bayan ng Tagkawayan. Kaya kami din po ay nanghihingi din po sa ating mga sa mga taga-Tagkawayan na kung may mga willing na maging foster parent or family ay maaari pong makipag-ugnayan sa aming tanggapan para makatulong kami po ang tutulong sa pagpaproseso po ng mga dokumento nila. Kagalang-galang Konsyal Port Salamat po, Chalumbides. Mr. Chair. Thank you, Ma'am Rhea. Ito naman po next na question ko is kung maalala niyo po may nilapit po sa inyong concern. Hindi ko na po i-discuss kung ano yun yung sa IPs. Ngayon po, in the absence ng NCIP natin dito sa bayan ng Tagkawayan, meron po ba, kasi wala lang po akong copy, pinapasunod ko pala, meron po ba tayong program ang MSWDO na naka-program na tulong para po sa ating mga indigenous people o yung mga katutubo sa ating bayan ng Tagkawayan? Okay. Yes po. Meron po tayong naka-program, MSWDO and MGAD din po yun siya, para po sa ating, sa indigenous people po dito sa atin sa Tagkawayan.
Meron naman po tayo, kaya lang syempre po yung mga activities natin ay limited lang din naman po kasi nga, yun nga, hindi din po natin gustong masyadong mag-intervene doon sa pamumuhay po ng ating mga katutubo para i-preserve Tama po. din po yung cultural po nila. Pero may mga services po tayo na yung usual na na-avail naman po nung ibang mga kababayan natin dito sa Tagkawayan. Siguro 2 years ago po yun, nag-provide tayo ng livelihood assistance po para sa mga katutubo nating Manide. So ngayon yun nga lang po ay dahil nga po doon sa mga nakaraang conflict ay medyo yung movement po nila ay may pumunta po ng Cam Norte. Yung iba naman daw po ay nasa Casis pa lang. Pero continuous po yung pagtitrace namin kung nasaan sila at pagpo-provide pa rin po nung ibang mga services na meron po sa aming opisina. Thank you, ma'am. Sangayon po ako dun sa yung gusto nyong i-limit yung interaction. Konting pagbabahagi lang po kasi naalala ko noon nung nagtitesis po kami sa San Felipe, Zambales. Talagang napakaigpit po ng NCIP. Actually, hindi ka ho talaga dapat makakapasok sa mga lugar ng mga katutubo. Yun nga po ang pinagtataka ko na dito sa ating bayan, parang kung sino-sino na lang nakakapasok. Bagamat maganda ho yung intention at talaga naman pong nakakatulong, pero meron po tayong pamantayan na nilalabas ang NCIP na yun din nga po yung gusto ko rin pong ilapit para po magkaroon ng proper guidelines man lang. Para man lang po at least pag may pumapasok doon ay coordinated naman po ba? Pag meron o kunyari na mga nagbibigay ng tulong, coordinated naman po ba sa MSWDO? Meron pong ibang organization na actually, hindi po sila na po nakikipartner. Nagsasabi po sila sa amin and with the permission po ng ating mga chieftains. Pero yun nga po, wala din po kasi tayong ordinansa or anything po na pwedeng mag-regulate sana doon sa pagpasok ng mga, lalo na po hindi naman taga-Tagkawayan at pumupunta lang po doon sa place po ng ating mga katutubo. Kasi po syempre nakaka-interrupt po kasi yun doon sa pamumuhay nila. Baka bukod po doon, lalo na po nitong mga nakaraan, syempre umaakyat sila doon, yung security, lahat po yun ay dapat po sana ay nakukonsider. Yun nga lamang po, syempre po sa bahagi po ng opisina namin, ay wala naman po kaming ganong kapangyarihan na limitahan. So minsan po, may mga nire-refer sa amin, lalo na yung kahit po yung magkakandak ng mga research. So, nire-review din po namin yung at binabalik po namin sila sa kanilang mga. So usually, ang dumadaan po sa amin, nagtatanong, ay yung mga nagkakandak ng research. So lagi po namin silang nire-refer sa NCIP and doon sa kanilang school para po doon sa clearance, yung mga hihingi ng mga certification na sila ay kabilang doon sa mga katutubo po na yon. Pero other than that po, yung iba ay talagang nakakaakyat po sila doon sa place po ng ating mga katutubo nang hindi din po natin nare-regulate. Sige po, ma'am. So, siguro po ito ay panote na lang sa ating secretary. Siguro po yung oras na para magkaroon po tayo ng guidelines pagdating sa ating mga IPs. Thank you po, Ma'am Rhea. Thank you, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Raulo. Ma'am Rhea, good morning po sa iyo. Yung sa mga elderly natin, last year, ma'am, ilan yung atin sa welfare program natin sa kanila? Ngayon is 1.4. Nung last year, ilan po? Last year po ay parang mas malaki po din ata ng kaunti yung last year compared. Ngayon po kasi ay mas bumaba po yung ating. Actually, may halos hindi naman po malaki yung difference doon sa ating pinondohan from last year. Yun nga lang po ngayon ay mas may mga ibang activities lang po kami na medyo kailangang ibawas kasi nga meron po tayong subsidy at yun pong magiging payout po kasi natin ngayon ay on a quarterly basis na. So as counterpart po ng LGU para dun sa social pension na program ng DSWD ay mag-provide po ng assistance during payout. Kaya po yun po yung aming medyo talagang bumaba tayo. Wala lang po akong hawak nung previous year na funding. Di bali, ma'am. Ilan pong senior citizen natin ang nape-pensionan ninyo? Yung sa SOCPEN, yung sa social pension po natin,
Saglit lang po. Check ko lang po yung... Yung SOCPEN po ba natin, Cons? Or Yes, ma'am. yung subsidy? Ito sa mga elderly welfare program. Opo, meron po kasi tayong subsidy na yung sa 90 years old and above. Yes. Yun ang gagaling po sa atin, yung funding po natin yun. Meron din po tayong yung social pension naman po yun siya na nanggagaling din ng DSWD. Yes, ma'am. So, check ko lang po yung generated na... So itong 1.4 ma'am na ito, saan to pupunta? Yun lang. Yung 1.4 po na yun ay kasama po dun yung honorarium ng ating OSCA chair. Okay. Yung wages po ng ating dalawang staff na naandon sa OSCA. Okay. Yung subsidy po to 90 years old and above. Doon po yung malaking cut po nung budget, and yun pong mga meetings ng atin pong federation ng social pension, at saka po yung quarterly basis po na payout ng social Yes, pension. doon lang ma'am ako magkukan sa payout nyo. Kasi ma'am, araw-araw o linggo-linggo ay mayroong nagiging senior citizen. Di po ba ma'am? Sila ay gusto rin mag-avail doon sa nakukuha natin dito sa ating pamahalaan. Kung bumababa ma'am yung ating yung ating budget, lalo po silang hindi maa-accommodate, di po ba? Dapat ma'am tumataas tayo. Kasi ang katuwiran ng pribilehiyo daw po ng isang tao na sila'y maging senior citizen. So wala naman silang natatanggap na benepisyo. Kasi yung una na nakarehistro na, di ba sila din ma'am ang tinatamaan yan. Ibig sabihin ko, sila din ma'am ang tumatanggap dyan. So hindi na nadadagdagan. Tama po ba? Yung for 2025 po, meron po tayong additional na parang mga nasa 10 po yun siya na slot. Pero yung atin po yun, yung subsidy natin yun. But for social pension po ng DSWD for indigent senior citizen, based po dun sa aming naging talakayan with DSWD po nung nakaraang October 3, ay may proposal daw po ang DSWD na mas pataasin, padagdagan po yung ating yung slot po, yung pondo ng national po ito, DSWD, na para may additional na slot po para dun sa mga senior citizen. Tama po kayo, taon-taon nadadagdagan po ang bilang ng mga senior citizen. Yun po ay depende din po dun sa magiging allocation for DSWD. Sa ngayon po, wala pong additional na slot yung ating locality para dun sa senior citizen. Medyo nabawasan pa nga po tayo ng slot doon sa ng 17 nung nakaraan dahil meron pong mga senior citizen na hindi nakaka-payout nito pong mga nakaraan. So pag hindi po na payout ay kinukuha po yung yung slot at ibinibigay sa ibang bayan. Pero yun naman po ay nausap na namin with DSWD. Kasi, yes po, yun nga po yung naging concern namin nila Mayor na bakit nyo naman kakaunti, wala nga kayong additional, binawas pa. So kaya po yung DSWD ay nag-mandate din po na magkaroon ng data cleansing. Kasi marami pa rin pong, hindi lang po sa ating bayan, ng mga senior citizen na naging pensioner na hindi dapat. So, kaya po nagkakaroon ng data cleansing. Nitong mga nakaraan po, maraming natanggal na nagpe-pension sa GSIS. Yung iba ay, ang ano po, kini-cleansing po ay yung sa SSS. So, kapag po lumabas yung cross-matching ng DSWD with SSS, marami pong matatanggal na mga social pensioner. At yun po, pag naalis po sila doon, na-delist po sila at inassess po ulit yung may mga anak naman, may mga kamag-anak naman na maaayos ang buhay, kailangan po kasi siyang ma-delist. And once ma-delist po, magkakaroon po tayo ng slot. Sige ma'am, nakatutok sa inyo po yung camera. Paki-explain nyo lang po ng mabuti kung alin talaga po yung karapat-dapat na tumanggap doon sa pensyon. Kasi kung sinasabi nyo, sila ba member ng SS, GSIS, retirees, para po malaman po din nila. Kasi yung mga atin pong medyo may edad na, medyo may kakulitan pa rin po ng konti, di po ba? Yes po. Opo. Ma'am, paki-explain mo na po sa kanila para sasabihin namin yung aming budget hearing na andun po. Panoodin po ninyo.
Okay. Meron pong binabang bagong guidelines ang hanapin ko lang po ang DSWD para po dun sa ating social pension. May guidelines naman po tayo for social pension payout. Misa po kasi ang inaano nila ay lahat naman daw nakakatanda. Pero hindi po. Yung sa ngayon po kasi, yung budget lang din po na kaya ng ating pamahalaan ay yung para sa mga indigent na mga senior citizens. Sino po ba yung mga indigent na senior citizen na sinasabi na pwedeng mag-qualify sa atin pong social pension? So sila po yung mga senior citizen na ang una po kasing natitrace kaagad doon, yung hindi tumatanggap ng kahit anumang uri ng pension. Pension po kagaya ni nanggagadat, baka sila ay dating government employee, yung sa GSIS po, or may mga instances po kasi na nako-cross-match, sila hindi empleyado, pero yung dating yung asawa nila, so yung survivorship kasama po kasi doon. Kaya po nitong mga nakaraan ay medyo may mga kinausap po kaming mga nakatatanda na kailangan silang ma-delist doon sa programa dahil sila ay currently may pension na natatanggap. Either survivorship or sila mismo yung nagpe-pension. Yung sa SSS po, yun din po yung inaano nila na hindi po pwede kahit regardless po dun sa amount, regardless din po kung sila ay pinaghirapan nga naman nila yun, kaya lang po base po dun sa guidelines, pag may tinatanggap ka po na pension, hindi din po siya eligible. So yung I believe yung sa sundalo, yung sa police po na mga pensions, hindi din po kasama. Basta any form of pension po na nare-receive. Tapos yun din pong may mga anak, kapamilya na kayang magsuporta, nagsusuporta on a daily basis po doon sa mga nakatatanda. So kung sila may mga anak. So, ma'am, doon tayo sa huli mong sinabi. Yun ng may mga anak na may susuporta. Di ba maayos ang buhay nun? May hanap buhay, may negosyo. Tama po ba, ma'am? Pero ma'am, yun ang nagbabayad ng tax. Sila yung nagbabayad ng tax na dapat sila din, ma'am, ang mabigyan din ng benepisyo galing sa government. Okay. Based po dun sa ating guidelines, yun lang ang una lang po munang dapat po sana yung lahat mabigyan. May mga proposals na pong ganon. Kaya lang po dahil limitado ang pondo, limitado yung naka-allocate na budget para doon. So kung lahat po ay bibigyan, hindi po magkakasya yung atin po, yung pondo po ng national government. So kaya po pinipili lang. Dahil sila naman ay may kapasidad na suportahan yung kanilang mga magulang or lolo't lola. So kaya po hindi na muna sila. Hindi po muna. Ano po? Dahil uunahin po muna natin yung talagang mga mahihirap, walang sumusuporta, walang kinikita. At ito po yung isa pa sa mga medyo naging issue din po at alam pong tinatanong sa inyo, yung mga nasa barangay. Yes, mga ma'am. nanunungkulan sa barangay. Yes, hirap na hirap ma'am kami managot dyan. Sa totoo lang, pag sinabi po natin yung mga pensioner na government employee dati, sila na daw po yung mismong nakinabang buhat nung una. Hanggang sa ngayon, nag-retire na sila pa rin yung nagpe-pension. Yung nagbabayad ng tax, ang mga magulang hindi nagpe-pension sa senior. Yun naman mahirap sa amin sagutin eh. Yun po kasing ating guide, based po dun sa Memorandum Circular Number 6, Years of 2024, yung guidelines po kasi natin, yung binibigay po muna na, ito po ay gaya po nung ibang mga services na meron tayo sa local government unit, sa national, ay meron po tayong mga eligibility na isineset. Per program po yun siya. So, meron po tayong eligibility criteria para dun sa mga specific na program. Ito pong social pension for indigent senior citizens. Hindi, ibig sabihin po, nilagay doon sa indigent senior citizen. So ibig sabihin, lahat po ng mga indigent senior citizen, sila lang po yung eligible makareceive nung ayuda po na yon na 1,000 pesos per month. So medyo maliit, actually maliit nga po siya eh. Kung tutuusin, kung ikaw ay senior citizen na indigent, mag-isa ka lang sa buhay, walang sumusuporta sa'yo, ay hindi po siya sapat. Pero ito naman po ay, subsidy lang naman po ito siya na binibigay ng gobyerno para po sa mga indigent senior citizen. So kaya po, meron po tayong eligibility. Okay. Yun nga lang po, regardless po kung tayo ay nagbabayad ng tax,
tax, yung mga mahihirap din naman po ay nagbabayad din naman po sila ng tax. Indirect nga lang po yung kanilang contribution. So, limited po tayo based dun sa guidelines nung programa. So, sana ma'am, sa susunod na budget natin, at least kahit pa 10-10, 20, masabi lang na nadadagdagan yung nakukuha po natin. Kahit per barangay, isa lang. Para naman po may masabi na nag-i-increase yung ating nabibigyan ng ayuda na matatanda. Yun lang ma'am. Thank you po. Yes po, Cons. Kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Thank you po, Mr. Chair. Ma'am Rhea, good morning po. Sundutin ko lang ho ng konti yung tanong yung sa concern ni Cons Bowman. Ngayon po ba ay, dati po ay 500 yung natatanggap nila. Ngayon po, 1,000 na po. kailan pa po naging 1,000, ma'am? Nito lang pong taon na to. Nitong taon. Opo. Ibig sabihin, Yung first semester po na payout. nadoble yung agony, nadoble yung pain ng mga hindi nakakatanggap. Hindi pa nga nabibigyan yung iba, nagdoble na yung pension. Yun yung masakit ho dun eh. Sana mas maganda, dinamihan na lang nga naman yung nabibigyan kaysa pa dinoble. Anyway, yun po ay hindi nyo naman saklaw dahil national government po yun. Understandable naman po yun dahil hindi nyo talaga ho yun dahil may guidelines. Nabanggit ko lang, sana na lang sa national, ang kinonsider na lang, dinamihan na lang po. Ma'am, ang concern ko ay regarding po dito sa under nyo po ang mga daycare center, ano po? Yes po, Cons. May nakita po ako dito sa inyo na sorry, saglit. Dito po sa daycare service program po ninyo, nung 2023, meron kayong inilaan na 2.5 something million. Then ngayong 2024, 2.6. Then yung propose po ninyo this coming year, wala na po. Ano po ba ito? Daycare service program. Ay, ito po yung binanggit ko na yung sa ECCD na po. Hindi na po kasi siya dapat daycare. ECC. Apo, early childhood care. Apo. Wala na siya doon sa, nandun pa rin po yung entry niya doon sa ano. Pero yung funding na po niya, ay eto na po siyang may 4.6 million. Nasa 4.6 Apo, million yung na sa po. ECCD program po. So doon na po nalipat. Apo. So doon yung 4 million. Sa page 87 po. Okay. Then tanong ko po, ano po yung mga programa para dito sa pumapaloob dito sa 4.6 na to? Wages lang po yan siya ng ating child development workers. How about yung development po ng kanilang center? Sa ngayon po ay yung pong development ng mga centers, di po ba nitong nakaraan tayo may Yes. PMNP? So na-prioritize po natin yung mga rehabilitation, although hindi pa rin po lahat. Kasi sa ngayon po halos hindi lahat po ng centers natin ay hindi siya pasok doon sa standard. Opo. Ng early, except po doon sa dalawang bagong tayo natin dito doon sa nasa may Gulf View. Pero halos karamihan po ay hindi pa rin siya pasok doon sa standard. Kasi based po doon sa guidelines ng ECCD, may specific po sila doon sa safety po ng mga bata sa loob ng ating center, so child development centers. Kasi mga bata po, hindi po child-friendly ang ating mga child development centers. Ay, naiintindihan po namin na nung nagsimula kasi ay daycare center siya. Pero sa ngayon po, nakipagtulungan po kami with barangays. So yung sa ibang barangay po ay sila po yung sumasagot po nung ating mga repairs, nung pagpapaayos po nung kanilang mga child development centers and maintenance din po. As counterpart po yun nung barangay. So, you mean to say po, yung inilaan nyo lang pong pondo dito ay para lang po doon sa mga sweldo ng mga Yun lang po yung pinagkasyahan. workers doon. Yes po. How about yung sa maintenance sa barangay na po? Yung maintenance po ay nasa barangay po. Pinopondohan din po nila yon doon sa kanilang LCPC na
Kasi, ma'am, di ba, umikot naman po Yes tayo. po. Nung nakaraan, napakaraming nabigyan. Salamat sa kalahi that isa yun sa na-prioritize. And yet, napakarami pa din pong kulang. Kaya may mga daycare center po na kulang ang ventilation, napakainit daw po sa kanilang center. Then wala silang mga visual aid equipment na pwedeng makatulong. Yung po ba hindi pwedeng pondohan ng ating LGU? Maisama? Dapat po, pinopondohan. Kasi po yun siya ay dapat po talaga tayo yun po pinopondohan natin yung early childhood Yun care nga na po. kasi nandun na po lahat yung po yung Opo. simula yung nutrition, lahat po ng mga activities para sa mga bata ay naandun sa child development centers. Ito po sa ngayon, nilaanan natin ng pondo ay para po dun sa mga workers na makapacitate din po sila at hindi naman po yung mga workers natin ay volunteer na napakahirap din po kasi anytime silang umalis, kasi kailangan din po natin yung standard ng delivery ng early childhood care education. Sa ngayon po ay nandun lang nagkasya, kaya nga po hihingi, pagdating po ng supplemental ulit, ay doon na po kami hihingi ng iba pang mga kailangan po natin, yung usual na nilalaanan po natin ng pondo for ECCD program. Sa ngayon po ay marami pa po talaga. May nagawa naman, mas maganda po yung nagawa natin ngayong taon. Kung Totoo ikukumpara po po natin nung mga nakaraan ay halos wala pong funding yung ating makakaunti lang. Depende lang dun sa mga barangay kung bigyan o hindi. Pero sa ngayon po ay masasabi ko po na mas maganda po yung ngayong taon po natin dahil nalaanan po natin nasa almost 8 million po. Yun nga lang, syempre, sa 33 child development centers, napakaliit din po nung halaga na yun. Pero hindi na po masama. Nakapagsimula na po tayong mag-invest dun sa mga child development centers. Sadya nga lang po na kulang pa rin. And for 2026 po, yun po ay kasama na sa magiging priority po natin, lalo na po yung mga learning materials. Sa ngayon po ay nakalapit kami at pumayag naman po ang mga karamihan ng mga barangays na laanan po nila ng pondo yung pag-purchase po nung kanilang mga learning materials, equipments. Yun po kasi ay mahalaga. Bukod po dun sa mismong structure, yung mga learning materials po ng mga bata doon sa loob ng mga centers at yun pong ating mga child development workers, trainings nila, yun po ay napakahalaga. Kasi po, Mr. Chair, paano matututo yung bata kung hindi pleasant yung space na kanilang pinupuntahan? Kung mainit, hindi kaya-aya ang tawag dito, yung kapaligiran, then kulang pa sa mga visual presentation. Sana po, kung sakali magkakaroon ng supplemental budget, sana ma-identify po natin yung mga center na kinakailangan ng mga ganong klase. Dahil mayroon po mga miski maliit na LED monitor na pwede nilang mapanood, wala po yung iba. Sana po yun po. Yun lang po ang sa akin, Mr. Chair. Thank you po, Ma'am Raya. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Ma'am Rhea, dugsongan ko lang po yung kay Consel Botok. Doon po sa 4.6 million, sabi nyo po para po ito sa wages ng ating mga daycare worker pa rin po ba ang tawag? O child development workers. Sa tingin nyo po ba may ilan po yung mabibigyan na child development workers under ng 4.6 million? Sa inyo pong data. Ilan po? Mga ilan po ba yung 27 po. 27 worker sa 4.6 million po? Yes po. Okay. Pero yung iba po kasi po yung ating mga workers po ay dati po volunteer ang category nila. Ang hirap naman po na minsan nangyari po sa amin ay biglang aalis. So wala naman tayong hold doon sa mga Tsaka syempre po, ang tagal po nilang nagsiservisyos. Ito nga po ay kakaunti pa po siya. Dapat nga po ang inilalabi ay permanent na mga positions po. Imagine kung tayo po ay nag-i-invest sa mga gusto nating pagandahin yung ating delivery, maiangat po natin yung quality ng early childhood care education.
kasama din po natin sanang maiangat yung quality din po nung buhay po nung ating mga child development workers na sa ngayon na nung mga nakaraan po ay volunteer, tumatanggap ng honorar. Bagamat ayos na rin, pero below minimum wage po yung honorarium na nare-receive nila. And yung iba sa kanila ay dala-dalawang centers pa po yung minamanage nila. So, nagdi-demand po na dapat may educational qualifications, may training, and yet hindi po natin napapaglaanan ng pondo pa. At although naiintindihan po namin dahil sa pagpa-prioritize ng budget, pero sa ngayon po, ito lang po yung kaya natin din na maging contract of service para malinaw din po dun sa mga child development workers at sa LGU, ano yung mga dapat nilang gawin, ano yung mga dapat i-comply. Kasi hindi po tayo compliant dun sa child-friendly at SGLG dahil po dun sa ating mga kailangang ma-comply na mga requirements for child development workers. So sa ngayon po ay salaries and other expenses po, training, seminars po ng ating mga child development workers, and yun po yung kaya naming mailabi pa with barangays na maintenance. Yun nga po talaga nakakalungkot. May mga centers na meron silang mga LED na TV. May mga barangays po kasi talagang nag-budget sila para doon. Merong wala. Ang amin po sana, lahat ng mga centers ay pare-parehas po sana kung ano yung mga available doon sa loob ng center na isa, ganun din po. At bukod po doon, meron pa rin po tayong pangangailangan na mag-open ng 11 pa na child development centers. Kulang pa po tayo ng 11 na child development centers. 45 po yung barangay natin. Pero 32 pa lang po ang 11 pa po ang kailangan natin na centers mai-open. So medyo, ibig sabihin, pag nag-open po tayo ng center pa ulit, mas magde-demand pa po ng mas mataas po na pondo para sa early childhood care po natin. Okay po. Thank you, Ma'am Rhea. Malaking tulong na rin childhood development worker dahil kahit papano po nabigyan na natin sila ng pansin. Kagaya nga po nasabi nyo, dati mga volunteer lamang sila. So ngayon at least may pondo po tayong mailalaan. So mas mapapataas po natin yung standard ng education na may bibigay sa mga bata. Thank you, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Port, Salong BDS. Salamat po, Mr. Chair. Ma'am Rhea, sa ating mga ECCD workers, ilan po ang regular na? Meron po tayong 6 actually po na plantilla position. Yung isa po ay vacant. At meron din po, may 5 po tayo ngayon na permanent. Meron din pong 2 magre-retire. Okay po. Thank you po. So, Mr. Chair, isa pa po, ibang usapin naman. Itatanong ko lang po kasi recently, yung ating pong enacted na ordinance na yung tinatawag na poster ordinance na ordinance number 138-2024, yung nagre-require ho sa mga major establishment na mag-post ng poster ng mga discount ng PWD at senior. Tatanong ko lang po kung may update, ano na pong balita po dito kasi ito po ay under ng OSCA. Yung last po na naatinan ko din po ay so far, kasi mandated naman po yun siya. Although wala po akong napapansin din doon sa ibang mga establishment na supposedly nakapost na or na-avail na ng mga senior. Kasi kahit wala naman po sanang posting pero dahil nga hindi na bibigay po yung mga discounts na entitled po ang ating mga PWDs at senior. So meron pa rin pong ibang establishment na nakaregister na hindi ko pa rin po nakikitaan ng poster. I just don't know po kung mismo, wala pa naman pong report na nakakarating sa akin na kung meron ulit panibagong incident na hindi na naman or hindi nagkaunawaan pagdating po doon sa pagpa-provide ng discount. Sige po. Anyway po, pwede ko naman pong itanong na lang dun kay Oscar na po. Yes. Dapat po sana makapag-provide na kahit po yung mga malalaki lang na business para Oscar po, ayon po sa ating ordinance. Opo, Cons, meron. Kumbaga, Yung ibang establishment. magsisilbi lang ho itong paalala na nakalagay ho dun sa bintana ng mga establishment. Yun naman ho yung purpose ng ordinansa natin para po tuwing papasok yung mga senior at mga PWD ay maaalala ho nila na
meron pong mga ganong discount. At ang McDo po ay isa sa mga pinupuri at alam ko naman na talaga nagbibigay ng discount. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you, Mr. Chair. Ma'am Rhea, Yes. ilan na po ngayon ng membro ng Porpis? 4-piece po ay... Wait lang po. Mayroon, i-check ko lang po ulit yung sa data. Kasi meron po tayong panibagong set na may additional po kasi tayo ngayon sa 4-piece, yung I think set 12 po ata yun siya. I-ask ko lang po sa Pantawid. Apo, ibig sabihin no, ay may napadagdag ulit na 12 members ng Porpis. Hindi po, set 12. Set. Opo. Kasi po yung sa Pantawid natin, may nag-graduate po kasi dyan lagi. Opo. Para yung nag-graduate na doon sa program, more than 7 years, hindi na pasok again doon sa eligibility or doon sa criteria, Opo. yung guidelines ng programa. So pag may nag-graduate po doon, mababawasan, and then nadadagdagan din po yun sila. Ay ma'am, ay kumusta naman po ang monitoring ninyo dun sa mga membro ng Porpis? Ibig ko po sabihin ay, sabi niyo nga ho, may mga gumagraduate na. Paano niyo po namomonitor yun kung yung isang membro ng Porpis na pamilya ay, di po ba kaya nagiging membro, minsan may pinapag-aral, ano po? Kung halimbawa po nakatapos na, paano po namomonitor yun? At saka isa pa po, baka ko po makalimutan. May mga requirements po ba para maging membro ng Porpis? Bali, yung sa atin pong Pantawid, ito po kasi ay programa ng DSWD, hindi po ng opisina namin. Pero meron po tayo as mandated na counterpart. So yung monitoring po, yung pagsali or paano makasali yung mga 4-piece, yung mga tao doon sa programa po ng 4-piece, ay DSWD po ang gumagawa nun. Ngayon po, last week po ay may 2 weeks ago na po ay nagkandak po sila ng SWIDI. So meron po yung, may mga guidelines po kasi ang Pantawid. Meron silang mga indicators, lagi po sila po ang nagmo-monitor nung programa. So nung nakaraan po ay nagkandak sila ng SWIDI para i-assess yung bawat Pantawid beneficiary dun sa level na po nung katatayuan nila, socio-economic status po nila. So yung result po nun, yun po yung pinagbabasihan din po dun sa DSWD. So yung pagsali po ay again, dun pa rin po sa ating listahanan. So hindi din po yun sa atin, nandun po yun sa database po ng DSWD kung sino po yung makakasali. Pero yung nagkakandak po sila ng ng assessment po, para po kung ma-check, ma-monitor, yung mga 4-piece beneficiary po natin. Pasensya na po kayo, ma'am. Meron po kasi ako minsang nakakausap na mas angat pa daw po yung kabuhayan nila, yung membro ng Porpis, dun sa kanila. Pero yun pong maganda ang bahay, meron pa nga po daw maayos na hanap buhay, ay membro ng Porpis. Samantalang sila, ay wala na nga silang hanap buhay. Ultimo yung kanilang bahay ay hindi maayos, hindi daw sila makasali sa Porpis. Pagpasensya na ho, ayun ay sangayon lang ho sa sinasabi sa amin. Parang sinagot ko na rin po ito nung nakaraang budget na anyway, ang ating pinag-uusapan ay budget hearing. Ang ating tinatalakay ngayon ay tema ng mga programang hawak ng National DSWD. Ipagpaamanhin ka sa ating ibang mga tanong. Tayo po ay pumokos dito sa kung ano yung dinidepensa na budget at inilalaan sa ating mga programa. Ang iba natin kasi katanungan ay ma-address na para sa pang-nasyonal tulad ng ano ang mga requirements ng Porpis, ano na ang kalalagayan. So, let it be, iwanan na muna natin. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you, Mr. Chair. Ma'am Rhea, yung budget po natin na last year, to compare po ngayon, ilang percent po yung napadagdag natin? Actually, nadagdagan po yung budget namin compared dun sa kung so, hindi nadagdagan po siya 10 million po nung last year, So, 12 million na po ngayon. 12 Yung sa million. programs po yun siya. Apo. Nadagdagan po ng 2 million. So, kasi yun lang pong concern namin kasi nagtaas po tayo ng tax dito sa ating bayan tapos
bumaba naman yan, magkaroon po kami ng question. Ano po? Thank you, Mr. Chair. Thank you, Ma'am Rhea. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Thank you po. Ma'am Rhea, ito pong sa disaster welfare program natin na stockpile, ito po ba yung mga relief? Tama po ba? Mga relief na kasama Meron po pero dito. hindi po lahat. Siyempre po yung ito po ay yung mga for mga individuals and families po na not necessarily ay yung may disaster tayo, yung nakakaranas po sila ng crisis sa ngayon na ultimong yung pangsaing doon sa araw na yon ay hindi po nila kayang ma-provide dala po nung circumstansya na kinalalagyan nila. So kaya po tayo ay may nakalaan din pong mga food packs. At doon po namin dito po kinukuha yung ibang food packs po natin para po doon sa mga families na nangangailangan po talaga. Okay po. Bukod Thank pa po ito doon sa ibang nasa MDR po na fund. Okay po. Thank you po. Kung wala na pong katanungan, tayo po ay meron pa po bang didiscuss ma'am? Okay na? Okay naman na po. Yung sa GAD budget po ba ay halos okay na din naman po na may copy naman. Sige po, kung wala na po, maraming salamat po sa inyo. Request lang po ng kagalang-galang na Sangguniang Bayan na mabigyan po sila ng updated copy kung ilan ang bilang ng 4-piece, ilan ang bilang ng solo parent, ilan ang bilang ng PWD, ilan ang bilang ng senior citizen. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Thank you po, Vice. At saka, Vice, baka makikidagdag na ho na i-request ko sa ating MSWDOA yung sa update nga po ng ating mga poster para doon sa ordinance na dapat ho ay, ang nagpo-provide ay OSCA. Sa ibang usapin na lang po. Salamat po. Opo, yung poster na panglagay ho sa mga business. Thank you po. Yes, ma'am. Noted na po. Sige po, i-ano po namin, baka po sa na lang. Kasi sa ngayon po kasi ay hindi po siya included doon sa proposed namin na for 2025. Pero ipaprocess din po namin yun. Hopefully po kung may supplemental, isasama po namin. Hindi lang po yung sa PWD, marami din po kasi mga poster na dapat may i-place po doon sa mga tindahan aside from discount. So isasama na po namin yun doon sa pag-produce at pag-print po. Uulitin ko lang ma'am, baka po na mislock nyo yung bilang ng ilan ang sumasahod, ilan ang may pensyon sa ating senior citizen. Kasi malapit ang Pasko, yung pong iba nating kagalang-galang ng Sangguniang Bayan ay baka magpapasko sa mga hindi tumatanggap, ay di malaman natin. Kasi sa bilang namin nasa 7,000 plus, tapos ang napapa-pension na lang natin ay nasa 4,000. Mas mababa pa nga po doon. So nasa 7,000 po roughly yung ating 6,000 to 7,000 po yung ating senior, nasa 2,000 plus to 3 So lang nasa po. 5,000 yung Ma'am, makikisuyo na lang yung lambing ng Sangguniang Bayan po. Yes po. Salamat po. Tsaka po daw yung subsidize ng munisipyo. Yes. Makikidagdag na lang po sa inyong napakaraming trabaho. Sige po. Thank you po. Mr. Secretary. Maraming salamat po, Ma'am Rhea Rodriguez, sa dagli ang paanyaya namin. Ang kasunod pong kasama po natin ngayong panauhin ay ang ating pong LDRRMO na wala iba kundi si Mr. Bayani Garcia. Good morning po. Pagkilala sa ating MDRRMO officer, Sir Bayani Garcia. Sa pong ligtas na araw sa ating lahat, sa buong Sangguniang Bayan members po, sa pangunguna po ng ating presiding officer, Sir Danny Liwanag po. Sir. I forgot to defend the budget of MDRRMO for 2025. Pages 108 to 110 po. Ito po ay approved ng Council last August 1, 2024 during the meeting presided by our chair, none other than Mayor Carlo po. Kung okay lang po sa inyo, pwede pong andyan naman po para in the interest of time, it's 10 to 12.
kung pwede ko pong masagot yung mga tanong nyo, or with your pleasure po, pwede rin po siguro ako next session kung okay lang po sa inyo. 21 PPAs po ito maliban sa 30% quick response fund amounting to 5,721,383.30 centavos. Then the remaining is 70% for the preparedness, response, rehabilitation concerns po. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Thank you po sa ating Chief Sir Bayani Garcia. May point po si Sir Bayani, medyo anong oras na po at magagawalo tayo sa oras. So, minumungkahi ko po kung sasangayon po ang aking mga kasamaan ay minumungkahi ko pong ma-reschedule po si Sir Bayani sa next session. Mungkahi po na ma-reschedule. Kagalang-galang Konsehal Botok Mapantay. Mr. Chair, total ito yung natalakay na po ng ilang beses eh. Miski yung pong projects po doon sa mga barangay, natalakay po ito doon sa EMDC nung nakaraan sa ano. So, I don't think mayroon pa tayong usisain dito. Nakita naman po natin napakalino nung pagkakalatag ng mga breakdowns ng ating mga projects. Ang hinahanap ko lang ho, yung sa hazard pay ninyo, kung may naisama kayo. Hazard, sir? Sa hazard pay, baka maaprubahan na wala kayong naisama. Mukhang negative pa po, sir. Mayroon nga pong invitation uli ng DRM Congress sa Legazpi, pero nag-decline na po kami gawa ng aside from 6.5 yung registration, mukhang matatagalan pa po. In my personal opinion, pag hindi po talaga ito i-consider ng mga nasa higher ups, then makonsider siya as urgent bill. Gugulong lang po ito ng gugulong, pero hindi po ito makakatapak pa. Yun nga, Mr. Chair, napapansin naman natin na yung ating nangyayari sa ating sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, miski sa ibang bansa, kita na nangyayari sa Spain. Napakatindi. Kailan pa ho ba gagalaw yung ating mga nasa taas? Yung hazard pay naman po ay ordinansa na, aprobado na din ng probinsya. Sana naman ho maisangguni na sa ating mga legal department na pwede natin pagdalhan. Mr. Chair, kung ako po ay nagmumukhahin na sana kung sa ating mga kasama, ito naman po ay natalakay na yung mga budget na to, na okay na po sana kung okay po sa inyo. Pwede na ba yung mamaya? Okay na, sir. Maraming salamat po sa pag-konsidera sa budget ng DRRM. Magandang araw po. Maraming salamat po, Sir Bayani. Napakaikli pong paliwanag, napakagaling. Ang susunod na po natin po ay yung nasa agenda na ano po. Na-discuss naman natin. Opo. A resolution fully supporting Pan Pacific Power Philippines Corporation, Mount Labo Wind Power Project 1 and 2 in support of the government's Philippine Energy Plan promoting the use of renewable energy sources in the country. Tapos po, may first reading po sa Kautusang Pambayan para sa komposisyon. Alam ko po ay na first reading na po ito ni Konsehal Botok. Tama po ba? Wala pa ba? Yung PR, ay hindi po yung mga local na manggagawa po ay, di ba po, na first reading na? So, i-pass na po natin ito. Parang second reading po siguro ibig sabihin, hindi first reading. Paglilinaw ho, yan ho ba yung 70% na... Yes, 70-30. Tas 20%, 70-30. 30% ay women. Parang naipasok na po ito eh. Parang second reading na po sana. Mukhang nagkamali lang po. Ipagpaumanhin po. Second reading po, Kautosang Pambayan na nagtatakda ng mga alituntunin ng motorista at gumagamit ng kahabaan ng Philippine Rural Development Program Road mula Barangay Santa Monica, Santo Niño 1, San Roque, Manato Station, Farm to Market Road ng bayan ng Tagkawayan, Quezon. Isa second reading na po, Cons Botok. Tapos po ay
meron pong yung unfinished business po natin, yung pong tungkol sa cemetery. Hawak naman po yun ni Konsehal Wagan. Parang wala. Ay, yun ako sana. Okay po. Tapos po ay meron po yata pinopropose din si Konsehal Choi na hindi lang po napasama, inihabol po niya. Tungkol po yata ito doon sa swimming club na ipapasok na po third reading. Tama po ba? Sige pa. Salamat po. Yun lamang po naman mga kagalang-galang na konsehales. Ay, oo nga po pala. Yung kanina po pala, sorry. Supreme Secondary Learner Government of Kinatakutan National High School na dumaan na po sa committee meeting. Samahan ng magpapalay ng Sigiwan. At ang SK po ay na-defer kanina. Opo, salamat po. Mr. Chair, minumungkahi ko po magkaroon muna ng 2 minutes recess. Kung kaya po ng 2 minutong recess ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Botok magpantay. Hello mga ka-agree! Ano-ano nga ba ang mga serbisyong inyong matatanggap mula sa tanggapan ng Pambayang Agrikultur sa ilalim ng pamumuno ni Municipal Agriculturist Juanito S. Panganiban? Unahin natin ang pagpaparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o ang RSBSA. At kung ikaw ay rehistrado, maaari kang makatanggap ng mga benepisyo at suporta mula sa iba't ibang sektor ng agrikultura. Kung pagpapatala naman ng samahan sa Department of Labor and Employment ang inyong nais, si Sir Marvin Nobeno ang bahala sa inyo. Alam nyo ba, ang tanggapan ng Pambayang Agrikultur ay may 3 sektor. Ito ang crops, livestock, at fishery sector. Sa crop sector, nakapaloob ang mga programa ng rice, corn, at high-value crops. Sa rice program, ang mga palay farmers na nagnanais irehistro ang kanilang ginagawang palayan ay maaaring makipag-ugnayan kay Ma'am Cheryl Sinense upang ma-validate ito at ma-schedule naman ni Sir Ron Nemedes ang susukating palayan. Kung ang inyong palayan ay nakarehistro, maaari kang makatanggap ng libreng binhi o abono. Hindi lang yan, nagbibigay din ng technical assistance si Ma'am She para sa tamang pamamahala ng palayan. Dagdag pa rito, upang lalong maging epesyente ang paghahanda ng lupang pagsasakahan at pag-aani ng palay, maaaring kumuha ng schedule ng serbisyo ng traktora at harvester kay Sir Cecilio S. Camillas o Kuya Els. Punta naman tayo sa corn program sa pamamagitan ni Ms. Jenny Rose De Castro. Iba't ibang variety ng mais ang maaaring matanggap, may sweet, may white, at may yellow corn. Dagdag pa rito ang libreng abono, ilang gamit pang sakahan at pagbibigay ng technical assistance sa tamang produksyon ng mais. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-agree? Irehistro nyo na rin ang inyong mga maisan. Pagdating naman sa high-value crops, si Sir Kim Mendoza ang makakatulong sa inyo mula pagtatanim hanggang pag-ani ng gulay, fruit-bearing trees, plantation at fiber crops. Namamahagi din si Sir Kim ng iba't ibang agricultural inputs tulad ng binhi, seedlings, abono at ilang kagamitang makakatulong sa inyong mga taniman. Yan ang iba't ibang programang nakapaloob sa crop sector. Dumako naman tayo sa livestock sector. Libreng konsultasyon para sa kalusugan ng mga alagang hayop, sagot ng mga taga-livestock yan. Maaaring sumangguni kina Sir Arvin Rufo, Sir Edmond Hubida at Sir Manuel Villapando kung usaping pangkalusugan ang kailangan para sa ating mga alagang hayop. At kung ang nais mo naman ay mapaganda ang uri at kalidad ng alagang baka, kalabaw at baboy, maaari mong i-request ang cattle o swine upgrading sa aming tanggapan. Gayon din, kung ibabiyahe ang mga kalabaw, baka, kambing at baboy, ang ating mga livestock technicians ang aalalay sa inyo para sa issuance ng Animal Certificate o AIC, Veterinary Health Certificate at Veterinary Shipping Permit. Hindi lang yan, nagsasagawa din ang tanggapan ng Dog Anti-Rabies Vaccination o ang tinatawag nating DARAB. Be a responsible pet owner, ika nga. Kaya pwedeng mag-walk-in ang pet owners kasama ang mga babakunahang alagang aso o pusa. Para naman sa malalayong lugar, maaaring magpa-schedule ang inyong kapitan sa aming tanggapan para mapuntahan ang inyong barangay. Tayo naman maglayag sa malinis at masaganang karagatan. Halina at ating alamin ang mga programa sa fishery sector. Hanapin si Ms. Claudette Gutierrez para sa mga serbisyong may kinalaman sa pangisdaan.
Narito ang mga serbisyo sa fishery sector. Una, Fish-R or Fisher Folk Registration at Boat-R o Boat Registration. Pangalawa, ang pagrerehistro ng bangka, pamamalakaya, fish cage, fish corral at fish pond. At ikatlo, pagsusukat ng bangka at pamamalakaya. Nakaalalay din ang aming tanggapan sa pag-oorganisa ng Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council o INFORMSI, Tagkawayan Coastal Fisherfolk Federation at Fisherfolk Organization. Kasabay ng pagpapaunlad ng sektor ng pangisdaan ang pangangalaga sa kalikasan ng ating karagatan. Mangrove planting at coastal cleanup, katuwang tayo dyan! At para mapaigting ang katiwasian at mapanatili ang kasaganahan ng ating karagatan, kaagapay natin sa pagpapatrol ng karagatan ang Bantay Dagat at PNP Maritime Group. Ngayong naihatid na sa inyo ang mga serbisyo mula sa iba't ibang sektor, atin namang alamin ang mga programang magsisiguro sa inyong pananim, alagang hayop, bangka at fish pond. At para naman sa pagrerehistro ng aplikasyon para sa pagsisiguro o insurance ng palay, mais, high-value crops, alagang hayop, bangka at fish pond, hanapin sina Miss Joanna Sigera, Miss Claudette Gutierrez at Miss Catherine Aison upang kayo ay ma-interview sa inyong aplikasyon. Sila din ang inyong hahanapin o lalapitan sa pagpapile naman ng paghahabol bayad pinsala. Dahil sa banta ng pabagobagong klima, kalamidad, pagkasira ng mga pananim dulot ng sakit o peste, pagkamatay ng hayop, pagkasira ng bangka at pangisdaan, mabuti na ang nakapagpasiguro. But wait! There's more! Ang Agri-Tagkawayan Teleradyo sa pamamahala ni Direk Ogwen Christopher Paligar, sila ang tagapaghatid ng impormasyon ng lahat ng programa at serbisyong ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa ating komunidad. Mapa-agrikultura man ito, kalusugan, infrastruktura, pangkalikasan, social services at marami pang iba. O ayan mga ka-agri, alam na natin ang iba't ibang serbisyong hatid ng tanggapan ng pambayang agrikultur. Ito ay bilang suporta sa adhikain ng ating punong bayan, si Mayor Carlo Eliazar, na palakasin ang food security program para sa bayan ng Tagkawayan. Sama-sama nating abutin ang mithi ng pamahalaan, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya para sa Papatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Other matters na po. Kagalang-galang. Ha? Ayun pa rin ba? Sorry. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Wala. Antok. Haba. Thank you po, Mr. Chair. CSO accreditation po para sa Supreme Secondary Learner Government of Kinatakutan National High School. Mungkahi po ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Riby Masangkay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Isa po, Vice. Samahan ng magpapalay ng Sigiwan. Samahan ng magpapalay ng Sigiwan, pinangaluhan ng kagalang-galang Choy Eliazar. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Choy Eliazar. Hello, good morning. Nagpapasok po ng resolution fully supporting Pan-Pacific Power Philippines Corporation, Mount Labo Wind Power Projects 1 and 2 in the support of the government Philippine Energy Plan promoting the use of renewable energy sources in the country. A resolution of support seconded by Honorable Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Josie Wagan.
Good morning po, Vice. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa mamamayan ng bayan ng Tagkawayan. Resolution approving the reclassification from agricultural to memorial of lot number 345-C-6A, 743 square meter. Lot number 345-C-6-B, 18,609 square meter. Lot number 345-C-6-C, 6,040 square meter with a total land area of 25,391 square meters represented by Mr. Juan Alejandro M. Macsait, o located at Barangay Rizal, Municipality of Tagkawayan, Province of Quezon. Resolution seconded by Honorable Councilor Choi Elizar. Meron po bang pagtotol? Paglilinaw? Kung wala po, ang mungkahi po ay atin pong pinagtitibay. Thank you po, Vice. Isa pa po. A resolution granting development permit to Alpha Dev Realty Incorporated, represented herein by Mr. Juan Alejandro M. Macsait, for the establishment of Tagkawayan Memorial Garden with an area of 25,391 square meters located at Barangay Rizal, Tagkawayan, Quezon. Magkaiba ba yan? Opo. Okay. Resolution seconded by Honorable Councilor Botok Magpantay. Mayroon po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Vice, isa pa. Thank you po. Ako po ay nagpapasok ng isang kapasyahan ng pagbati at pagsaludo sa mga batang mag-aaral ng Tagkawayan National High School na nagwagi po ng 12 medalya sa ginanap na first Governor Angelina Dr. Heled de Lunatan para po sa Interlocal Government Unit Taekwondo Tournament in 2024 na ginanap noong nakaraang November 3 at Quezon Convention Center, Lucena City. Pagkilala at pagpupugay sa Tagkawayan National High School Taekwondo Team. Pinangaluhan po ng lahat ng Sangguniang Bayan. May dadagdag pa po. Bukod dyan, hindi pa napapagtibay. Sama po kayo dito. May pagtibayan muna natin yung isa. Hindi po. Ay pinagtitibay po ng walang pagtutol. Okay. Magkasama ba? Opo. Sige. Pagkilala din po sa mga tumulong po. Kadugtong po ito. Sapagkat sa loob lang po ng humigkumulang na 2 buwang pag-ensayo ng mga ito ay naipakita po nila ang natatanging talento sa larangan ng larong taekwondo. Sapagkat sa pagtulong at paggabay ng kanilang mga magulang at tiwala sa kakayahan ng kanilang mga anak ay napagtagumpayan po ng mga mag-aaral ng Tagkawayan National High School ang lamang ito. Sapagkat sa binigay pong tulong na binigay ng ibang miyembro ng Sangguniang Bayan, ni Mayor Carlo Elizar, sa financial support po, pambili po ng dagdag na gamit na pagtulong ni Kagalang-galang Vice Mayor Danilo Liwanag at Cons Roberto De Vero ay naging maayos pa ang pag-ensayo ng mga batang malalaro. Sapagkat sa pagtulong at paggabay po sa tiwala na ibinigay simula pa ng Principal 4 ng Tagkawayan National High School, Dr. Jelinda Tordi Castro, mga guro, sports-minded mechanism coach, Sir Dominador Sunga II, ay inihatid nila sa tagumpay ang laban ng Taekwondo sa mga mag-aral bilang representative po ng Tagkawayan sa Local Government Unit Taekwondo Tournament. Sapagkat ang karangalang nakamit ng mga mag-aral sa palarong ito ay hindi lamang pansariling karangalan, kundi karangalan ng Tagkawayan National High School at karangalan at pride ng bayan ng Tagkawayan. Resolution po ng pasasalamat at pagkilala sa lahat ng mga tumulong sa Taekwondo team ng Tagkawayan National High School ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Hindi, sa totoo lang, magkaiba naman ang tema. Ang una, pinasalamatan mo, pagkilala doon sa mga nanalo. Pangalawa doon sa ano. Okay, kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay.
Mr. Chair, congrats sa mga nanalo. Isa pong second reading, Mr. Chair, ito po ay regarding po dun sa ating ordinansa na hindi pag-regulate dun sa paggamit ng PRDP project na kalsada buhat Barangay Santa Monica papuntang Manato. Second reading po para sa public hearing. I-schedule po natin this weekend. Ano po, makikipag-coordinate po ako kay ABC, kay Kapitana regarding kung ano yung mas maalwang oras para sa kanila. So, venue po, kung saan? ang gaganapin po ito ay sa San Roque para hindi naman po sila ang dumayo dito. Napakarami ho nila. Iabalahin pa natin. Tayo na po ang dadayo sa kanila. Ano po? Iniimbitahan po lahat ng mga kagawad ng 4 na barangay. Ang pamunuan po ng 4 na barangay. Ano po? Ang Santa Monica, Santo Niño 1, San Roque at ang Manato Station. Kasama pa po ba ang Sigiwan? Hindi na po hindi na. O yung 4 na barangay, then yung Sekbong, yung kung iba yung ano pa yung ibang, yung high try, imbitahan din po natin, yung contractor, Consbomel, kailangan ka doon. Baka Meron po yatang paglilinaw ang ating kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat to sa pagkilala, kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Itatanong ko lang po kung bakit po hindi pa kaya kami nabibigyan ng copy. May copy na po ba itong ordinansa na ito? Wala po kung saan po kaya na-send. Para ho mabasa ho namin at malaman kung ano po yung mga nakapaloob sa ordinansa na ito. Kasi po, kung nakikita ko po base sa title, para pong maglalagay tayo ng traffic rules sa paggamit ng BRDP, ay bakit hindi pa ho natin idama yung ibang mga barangay roads kaya ho natin? Kasama po natin. Yung pong ordinansa ay patungkol lamang po doon sa PRDP Roads Regulation of using newly constructed. Manato Central din daw po. Hindi na masyadong concern sa Central po ay. This is mainly concerned for barangays from Manato Station, San Roque, Santo Niño 1, and Santa Monica. Okay. Mr. Chair, doon po sa kasagutan po doon sa query po ni Consel Court, supposed to be po ay SOP yun na pagka po kasama po doon sa anong tawag dito? Sa agenda, supposed to be attached yun. Hindi ko lang po ipagpaumanin po ninyo at hindi ko po alam kung ano po ang mga pangyayari but wala po yatang attachments. But at any rate po before the public hearing ay well documented na po ang pagbibigay po namin sa inyo. Yeah, para sa madali ang pag-subaybay ng ating mga ipapublic hearing, meron silang mahawakang kopya. Madali magtanong. Meron pa po bang ibang paglilinaw sa atin pong nagmumungkahi ng ikalawang pagbasa na nasabing ordinansa? So, date and venue ng public hearing is sa Barangay San Roque. Oras? To be announced, Mr. Chair. Soon to announce the time and date. Meron pa po bang ibang katanungan sa sponsor po ng ating ordinansa? Kung wala po, ang ikalawang pagbasa po ay pinapangaluhan po ng ating kagalang-galang Konsehala Tilit Guban dahil siya po ang may saklaw doon sa pinakadulo. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ang ikalawang pagbasa po na nasabing ordinansa ay atin na pong ipinapasa sa ikalawang pagbasa. Isa pa po, Mr. Chair.
Mr. Chair, isa pa po. Second reading din po. Ito po ay kaugnayan naman doon sa kautosang pambayan din po na ating ginagawa ang pagtatalaga ng 70% na local workers sa lahat po ng projects na funded ng local government, which is dun sa 70% workforce, 20% po dun ay kababaihan. So ito po ay schedule din po sa public hearing. So baka po ito ay next week na i-schedule po namin ni SEC para dun sa mga concerned agencies na maabisuhan. Kasama na po dito yung mga kasamang nakikipagkontrata po sa bayan ng Tagkawayan. Yun lang, Mr. Chair. Second reading for the ordinance, paglilinaw, clarification ng ating kagalang-galang konsehal Por Chalumbides. Salamat po, Vice. Kaparehas lang din nung nauna. Sana po mabigyan nyo kami ng kopya. Ito po palang mga ordinansa na ito ay for second reading na pero wala pa pong nakakarating sa mga konsehal na copy. Yun lamang po. Salamat po. To be noted by our Noted po. Secretary. Kagalang-galang konsehal Choi Eliasar. Magandang umaga po, Mr. Chair. Magandang araw po sa ating lahat. Para sa ikalawang pagbasa, ipapahayag po natin ang panukalang amyenda sa ordinansang bilang 38-2013 na pinamagatang ordinansa para sa pag-regulate ng pagpapatayo, operasyon at pangangalaga ng mga nightclub, cabaret, karaoke bar, beer house, beer garden at mga katulad na lugar ng pagtitipon sa bayan ng Tagkawayan, Quezon. Sa ilalim ng inumuungkahing amyenda, nais nating magtakda ng bagong patakaran sa Section 4 na naglilimita sa oras ng operasyon ng mga videoke system mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Bukod dito, bibigyan ng exemption ang mga resort upang payagan silang mag-operate ng videoke system magdamag para sa mga turista. Sa kondisyong mapapanatiling kontrolado ang ingay upang hindi makaabala sa mga kalapit na residente. Ang layunin po ng ordinansang ito ay balansehin ang pangangailangan ng mga negosyo at kapakanan ng residente habang pinalalakas ang turismo sa ating bayan ng Tagkawayan. Ayan. Second reading po. For second reading ng ordinance and amendments, regulations about Section 4 na paglilimita at pagbalanse sa mga sa ingay at pagninegosyo ay pinangaluhan po ng ating kagalang-galang konsehala SK Angela Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Paglilinaw, kagalang-galang konsehal Por Salombides. Salamat, Mr. Chair. Itatanong ko lang po kung ito po bang kopya na ito ay yung amended na copy o ito pa po yung panahon ni konsehal ngayon Secretary Bong Tadike. Para po kasing ito pa yung luma. Wala pa po kaming copy nung amendments for second reading na po ulit. Again po, same concern ko doon sa mga nauna. Sana lang po yung copy. Thank you po. Apo. Para po sa mas malalim na talakayan at concern ng ating mga kagalang-galang na sangguniang bayan ay mauna po ang ating kopya ng inaamindahang ordinansa. Noted daw po. Apo, salamat po. At dahil sa ito ay second reading, ang public hearing ay ididepende lang po kung sasabay ko na lang po sa mga ibang public hearing po ng iba po. Or pwede rin naman po ako sa Lunes ng alauna ng tanghali. Ang pag-i-schedule po ay depende na lang po natin sa ating napakasipag na kalihim. Apo. Dahil magkakaibang tema ang ating mga ipapublic hearing ay baka pag nagsabay kayo ay malito tao at magkaiba yan ng respondent. Apo. Ayun. Salamat po. Ididiretso ko na po itong next po, Mr. Chair. Para po sa pangatlong pagbasa, mga kasamaang lingkod bayan, isang kagalakan na matuklasan na mayroon pala tayong isang mataas na halaga at dekalidad na lamang dagat. Ito ang blue swimming crab.
sa handog ng kalikasan para sa ating bayan. Isa itong biyaya, magandang oportunidad para sa kabuhayan ng ating mga mangingisda. Ang gagawin natin ay pangangalagaan, padadamihin at ilalako ang mga ito sa merkado upang makalikha ng trabaho at negosyo para sa tagkawayan. Ayon nga sa kasabihan, makokontrol lang natin ang kaya nating makontrol, kaya sa pamamagitan ng ordinansang ito, magkakaroon tayo ng kontrol sa ating kinabukasan. Nagtatakda tayo ng mga regulasyon upang masubaybayan at masiguro ang pangangalaga, pagpaparami at maaayos na negosyo sa alimasag. Ang ordinansang ito ay dumaan sa public hearing kasama ang iba't ibang sektor ng mga organisasyon ng mangingisda, tanggapan ng pang-agrikultor, maritime police at ating mga kasamaan sa Sangguniang Bayan. Bawat seksyon ng ordinansa ay tinalakay at narinig ang opinyon ng ating mga kababayan na nagbigay linaw sa mga usapin at pagsasakatuparan para sa pagsasakatuparan ng ordinansa. Ilan sa mga naresolba ay kapag off-season na ang alimasag, kapag off-season na ang blue swimming crab, ang mga rehistradong mangingisda nito ay makakatanggap ng insentibo mula sa programa ng Municipal Agriculture Office. Bukod dito, ang mga makakahuli ng maliliit o buntis na blue swimming crab ay magbabalik nito sa Municipal Agriculture Office ay bibigyan din ng insentibo. Ngayon, sa ikatlong pagbasa, muli nating ihahain ang ordinansa para sa konserbasyon ng blue swimming crab upang maging ganap na batas para sa ikabubuti ng ating bayan at ng ating mga mangingisda sa bayan ng Tagkawayan. For third reading po. Para po sa ikatlong pagbasa, nasabing ordinansa sa pangangalaga ng mga nabanggit na crabs ay sinangoyunan po ng pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Dagdag paglilinaw? Kung wala po ang nasabing ordinansa sa ikatlong pagbasa ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mr. Chair, other matters lang po. Yung schedule lang po, Sec, nung ating treasurer at saka assessor para po dun sa last na budget hearings sa kanila. Yung continuation lang po, gusto ko lang pong malaman yung talaga kung ilang hektarya ang Tagkawayan. At saka kung nakakapagbayad talaga ng buwis. Kasi 54,000 hectares tayo. Kung yun ay sa 10,000 per hectare ang isang 10,000 square meter per hectare, umaabot po ng 540,000 square meter. Kung babayad po ng 50 centavos, nasa 270 million ang magiging income ng bayan ng Tagkawayan. Kung kumukuha ang probinsya at barangay, malaking tulong po sa ating bayan. Yun lang po, Mr. Chair. Mr. Chair, una po muna kung sa huli po, sino po kaya ang pwede natin imbitahin sa susunod? MHO na po ba? At saka po, kaparehan niya. Assessor siguro at saka interest. Ang panghuli na po muna po yun at lihis na po doon sa budget. Siguro po interest. MHO, GSO po. Gusto nyo? GSO po. LCE. Office of the Mayor po. LCR. Opo. Sige po, tatlo na po. May clean naman po yung GSO at saka po yung LCR. Tapos po, tsaka po natin isunod, Mr. Chair, kay Cons Bomel na request. Salamat po. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po. Resolution po ng pasasalamat sa ABS-CBN Foundation sa pagkakaloob ng mga ayuda sa 10 barangay ng Tagkawayan sapagkat
Alam naman po natin na ang ABS-CBN Foundation ay kilala sa kanilang malasakit at pagtulong sa mga kababayan natin sa pamamagitan po ng pagkakaloob ng mga ayuda. Kung kaya po hinihiling natin ng Sangguniang Bayan ang pagpaparating at pagpapaabot ng ating pasasalamat. Nagpapahayag ng taus-pusong pasasalamat sa ABS-CBN Foundation sa pagkakaloob ng mga ayuda na nakatulong at nagpagaan ng kalagayan ng ating mga kababayan dito po sa Mountain Zone at dito din po sa Kabayanan. At ganoon din po kinikilala ng pamahalaang bayan ang ibinigay nilang kahalagahan upang marating nila ang bayan ng Tagkawayan. At ganoon din po ay nagpapahayag din po tayo ng suporta sa kanilang mga programa sa kanila pong foundation dahil sa marami pong natutulungan ang kanilang samahan. Yun lamang po at marami po salamat. Mungkahi po ng pagpapasalamat, pagkilala at pagpupugay sa ABS-CBN Foundation na pumunta po dito sa bayan ng Tagkawayan ay pinangaluhan po ng lahat ng Sangguniang Bayan ng walang pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat to kagalang-galang na tagapangulo. Sorry po, hindi ko lang napakinggan. Paglilinaw ho kung kailan babalik yung ating assessor at saka si budget to ba? Mr. Chair, ang uunahin po muna natin po ay si RHU, MCR, GSO. Tapos po siguro the next meeting po yon. Okay po. Tapos po another meeting, another week, baka po yun na po yung sa assessor at saka sa treasurer para po doon sa query po ni Cons Bobet. Okay po. RHU, GSO. Ang kasunod po sa susunod pong pagpupulong ay RHU, MGSO, tapos po yung pong pagpapatala po ng civil registrar. Tatlo po. Tapos po isusunod na po natin. LCR. Para doon sa yung sa akin. Apo. Bakit yung mga related mo? Di ba siya related din mo ito sa consent? Okay? Buka? Ang pinag-uusapan pasintabi po, ang pinag-uusapan pala po, Mr. Chair, ay budget. We talk about figures. Figures. Bagamat po ay may relation, dapat po sana ay nakakolect ng ganon. Pero yung po talagang allotted budget for 2025, yun po yung nire-review natin ngayon. Ngayon, kung gusto po natin ma-increase ito by suggesting through the Sangguniang Bayan, another topic po siguro yun. Opo. Matapusin na muna yung... Apo. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat po, Mr. Chair. Kung wala na pong mungkahi at paglilinaw ang ating mga kasamahan, ay hinihiling ko po ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Mungkahi po ng pagsara ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.